Ano ba ang dahilan ng pagiging dry ng kamay ng isang OFW? Isinare na isang picture ng kamay niya na sobrang dry na at saka parang manok na daw kung sa tignan. So, hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Sarah Jen. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe mo na rin ang notification bell para always kang updated sa mga video ko. May nakita pala akong isang share ng ating kababayan na nagtatrabaho sa Kuwait. Ito po yung kanyang isinare na isang picture ng kamay niya na sobrang dry na at saka parang manok na daw kung tignan. So, tignan nyo yung kamay niya guys. Napaka-dry at bitak-bitak na po siya. So, ano ba ang dahilan ng pagiging dry ng kamay ng isang OFW? Lalo na sa mga first-timer natin dyan, makinig po kayo kung paano ninyo gagamutin kung magkakaganon man yung mga kamay ninyo. Alam nyo ba ang dahilan ng pagiging dry ng kamay? Hindi po dahil sa manok ang dahilan po ng pagka-dry ng kamay ni ate. Kasi ako, nung nasa Kuwait din ako dati, naging ganyan din yung kamay ko. Lalo na ngayon na winter, sobrang lamig. Malamig yung tubig at saka malamig yung klima. Lalo na pag first timer ka dito sa abroad, sa Middle East, na talaga, naku po, yung kamay nyo is magsusugat pa yan. Hindi lang dry, magsusugat yan. Alam nyo ba kung anong dahilan yan? Hindi po manok, kundi tubig. Dahil po sa sobrang tagal natin nakababad sa tubig, lalo na tayo ay naguhugas ng plato, naglilinis ng CR. So, minuminuto, gumagamit tayo ng tubig. Yan po yung mga isang dahilan kung bakit nagdadry ang isang kamay ng isang OFW. Magsusugat pa po yan. At saka hindi mo yan siya mahawakan pag lalong magsugat yan. Napakasakit po yan. Kahit maliit lang na sugat, sobrang hapdi po siya. So, alam nyo ba kung paano yan siya gagamutin? Simple lang siya guys, paano mo siya gagamutin at paano mo siya maiiwasan. Lalo na sa mga first timer natin dyan, dapat po is magdala kayo nito. Kung meron man kayong budget, talagang magdala po kayo. Kasi hindi naman din natin sigurado kung sa madadatnan ninyo na amo is magbibigay agad sila ng inyong personal hygiene. So, mas better po is meron po kayo nito. Kahit ito lang yung dalhin nyo. Kasi pangsamantala, pang isang buwan lang siguro, okay na yun. Kasi pag makasahod ka, pwede ka naman din makabili. Or kung okay naman din yung amo is mag-request ka na bigyan ka nito. So, ito po siya guys. So, ito lang po yung gamot ng kamay ni ate. Everyday po kayo maglagay. Every matapos kayo humawak ng tubig, maglagay kayo ng petroleum jelly sa kamay. Ito po talaga ay nakaka-help siya sa kamay, lalo na sa mga dry na kamay, sa may mga sugat-sugat, talaga po siya effective 100%. Ito lang po yung nakagamot din sa aking kamay ng tulad ng ganun din kay ate. So ito ang ginagawa ko, every matapos po ako humawak ng tubig or maghugas ng mga plato na pinagkainan nila, syempre, naguhugas ka. So, talagang yung kamay mo is nakababad ka sa tubig. So, ito lang po yung ilalagay ninyo. Every matapos kayo sa paggamit ng tubig, maglagay po kayo nito. Lalo na pag matutulog kayo. Ang laki po talagang tulong ng Vaseline sa ating mga kababayan. Lalo na sa akin, hindi po talaga ako mawawala nito kasi mawala na po yung lahat, wag lang ito kasi talaga ito nakakatulong talaga ito sa dryness, kahit ano pa, kahit wala kang lotion, ito yung ilo-lotion mo sa kamay mo para hindi mag-dry kasi meron po itong moisturizer. So talaga nakaka-help po talaga yung petroleum jelly sa mga first timer natin dyan sa Pilipinas, lalo na pagpupunta na ngayong mga October, November, December, lalo na pupunta kayo ng Kuwait or sa ibang bansa na dito sa Middle East na medyo malamig yung klima. So talaga mag-provide kayo ng petroleum jelly o bumili kayo ng petroleum jelly ninyo. Pang-iwas nyo doon sa
pag dryness ng inyong kamay, lalo na pag tiglamig talaga magdadry. Kung wala naman kayo nito, ito, meron din tayong isa. Ito, okay din dito siya gamitin, guys. Ito, petroleum jelly din, pero ibang brand lang siya. Pero ito, okay din naman kasi meron din itong aloe vera. At ito naman, yung Vaseline, meron din isang klaseng Vaseline na may aloe vera. At saka ito, meron din naman 2-in-1 na din ito siya, guys. So, ayan. Pwede ninyo itong ilagay. Kahit saan dito, sa dalawang ito, yung gagamitin nyo is okay siya. Kasi itong petroleum jelly na Vaseline is medyo sticky siya. Dry. Dry masyado. Hindi naman sa dry masyado, pero pag ilagay mo siya sa kamay, parang hindi siya agad mabiblend. Hindi mo siya ibiblend ng maayos. Pero ito, ang gusto ko dito is paglagay mo lang is mabiblend mo na siya agad kasi hindi po siya medyo sticky, hindi rin po siya medyo smooth masyado. Yung tama lang, paglagay mo is mabiblend mo na siya kaagad. Kaya ito, gusto ko din ito siya. Kahit saan dyan sa dalawa, okay din naman siya. Kaya wag talaga kayong mawalan ng mga petroleum jelly sa inyong mga katawan, guys. Lalo na sa ating mga OFW. Lalo na, pwede niyo rin ilagay yung petroleum jelly sa bibig. Lalo na po sa bibig. Kaya pwede po ilagay yung petroleum jelly. Lalo na tiglamig dito, bibig, kamay. Talaga magdadry, guys. So, dapat hindi po kayo mawalan ng petroleum jelly sa inyong mga katawan. At sa mga paa, pwede rin nyo ilagay yung petroleum jelly sa paa para hindi po magkakali yung mga paa ninyo. So, yan lang po ito. Ito lang po yung mga gamot ng pagdadry ng kamay ni ate. So, dapat lang lagyan niya lang always ng ganito. Mawawala po yan at hindi po yan magdadry at hindi po yan magsusugat. Hindi po yan dahil sa manok, guys. Kasi, kahit kami dito, matagal na rin kami nasa abroad. Kumakain din kami araw-araw ng manok, pero hindi rin kami nagkakaganon. Kasi, ito lang po yung gamit namin, petroleum jelly. So, sana po nakatulong ito sa inyo, yung ating video, at please subscribe my YouTube channel and follow my YouTube Facebook account, guys. So, yun lamang po. See you next time. Bye!